Mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon Hesus at lagi nating inaalala ang turo't aral ng beloved Pastor Weldy Almeida at beloved Assistant Lina C. Almeida at pagbati sa lahat, buong Almeida family, beloved children, beloved preachers, beloved workers, at sa lahat ng mga kapatiran at bisita. Maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinasasalamatan ko na ako nakatayo po dito sa banal na pulpito, na ako makapagpasalamat sa lahat ng mga kabutihan niya, sa lahat ng mga kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po. At ako po ay nasave po rito 1998 na taglay po ang bisyo, manginginom at nagsusugal dahil sa aking mahal na asawa na lahat na bisyo alam niya, kaya aking sinasabayan sa galit ko sa kanya, kaya ako'y sumasabay sa bisyo. Pero nung unang-una po nakilala ng aking mahal na asawa, dito itong Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa lahat ng mga may karamdaman siya na migraine, high blood, at insomnia. Yung nagpapahirap sa kanya, yung insomnia na sobra talaga, hindi siya makatulog, magdamag. Awang-awa na po ako sa kanya. Pero nung narinig niya ito sa radyo, nung di siya nakakatulog, siya ay laging ikot-ikot sa radyo hanggang sa nakita niya itong banal na gawain na nagsasalita ang mahal na pastor. At doon niya narinig na yung may mga sakit, sumabay daw sa panalangin, yung may mga sakit sa mga tahanan o kung saan man. Ayun ang ginagawa niya, lagi siya nakikinig, gabi-gabi. Kaya lagi niya ikunakwento sa akin pag umaga. Ako naman po, hindi ko naman pinapansin kasi wala naman ako naintindihan sa mga sinasabi niya. Pero siya, sabi niya, hahanapin ko talaga yan. Mula nung lagi ako nakikinig diyan sa radyo, ako'y unti-unti pinapatulog at gumagaling na ang aking ulo. Sa sakit ng ulo, maraming salamat po, mahal na Panginoon Hesus, sa lahat na yan, na kung hindi ang mahal na asawa ko ay nakakilala sa mahal na Panginoon at kami sabay kami na manginginom. Tapos, 6 mga anak ko, lalaki, 5 ang lalaki. Siguro, kung yan pa nakikita sa amin ng aking mga mahal na anak, baka wala nang kapayapaan ng aming buhay sa aming tahanan. Kaya aking pinasasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Hesus ang lahat ng mga kabutihan niya sa amin. Lahat ng mga pinapanalangin namin ay tinutugon niya. Pero po noong 1998 po ako nasibrito, 1999 po sinubok niya ang aking pananampalataya, ang pagtitiwala sa Kanya. Talagang doon ako, manganganak po ako dito sa bunso ko na narito rin kasama ko siya na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang manganganak ako dyan. 1 buwan po, bago ako manganak, 1 buwan po ako ay dinudugo. Hindi lang po patak-patak na dugo, kundi talagang malalapad na halos parang palad po ang lumalabas sa akin na dugo. Sa 1 buwan po, putlang-putla na po ako at ako'y napakapayat ko na. Doon po kami inuusig ng aming mga kapitbahay na sabi sa akin, lagi kayo nagsisimba dyan sa simbahan nyo, pero ikaw mamamatay na. Ang sagot ko na lang po sa kanila, di bali ako mamatay, hindi ako natatakot kung yan ang kalooban ng mahal na Panginoon, basta ako nasa piling niya. Hayong pa ang sinasabi ko sa kanila. Kaya ito sa aking pagsubok lang, ipapakita ko sa inyo na wala akong iinumin na gamot. Pero papacheck up ako sa doktor, pero hindi ako iinom ng gamot. Talagang sinabi ko sa kanila, ako po ay nagpa-check up. Sinamahan po ako ng mahal na asawa ko.
Doon po na laman ng doktor, nagtaka po ang doktor, sa isang buwan daw po na aking pagdurugo. Parang hindi naman daw totoo kasi hindi naman daw, wala naman daw sila nakikita na sakit kasi nagpa-ultrasound po ako. Wala naman po sila nakita sa aking mattress, sa mga ano ng aking sanggol sa sinapupunan ko. Talagang normal daw sabi niya. Kaya ang ginawa, pinawi po ako pero nariyan po talagang pagtitiwala ko sa mahal na Panginoon na lahat na naririnig ko dito, ginawa ko na kahit nagpe-50-50 na ang buhay pero hindi sila nagiinom ng gamot. Nagtitiwala sila sa mahal na Panginoon Jesus, sa pananampalataya. Ayun po ang ginawa ko, binigyan ako ng resita at ipapainom sa akin kasi baka daw ako maubusan ng dugo. At yung anak ko daw, ayan lang daw may diferensya kasi malnourished daw po. Pero nung oras na po ng panganganak ko, hindi po ako nagpadala sa doktor. Talagang sa bahay lang po ako nanganak. Maghihilot pa po ang tinawag ng aking mahal na asawa. Talagang doon ako nagtiwala sa mahal na Panginoon. Kami ng aking mahal na asawa at laging linilihan sa tiyan ko. Pag umiiri ako, 3 beses po. Sa pag-iri ko, 3 beses po ako umiri. Lumabas ang bata. Napakalusog at napakataba. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Kung ako nakinig sa aking mga kapitbahay, siguro talagang doon ako babagsak. Pero talagang pinatutusok ko sa kanila na buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hindi karaniwang na Diyos na ang panalangin hindi maririnig. Pero ang aming mahal na Panginoon, talagang lahat na hinihiling mo ay naririnig niya. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus at sa aking pagpapasting po dito, buwan-buwan po ako nagpapasting. Isang beses po nung magbe-birthday po ang mahal na pastor noong 2024, doon po ako inabot. Pagpunta ko po dito, talagang sumasakit na po ang pag-iihi ko. Talagang nahihirapan na po ako. Pero hindi ko po idinaing sa aking mga anak, mahal na anak. Hindi ko po sinabi sa kanila. Talagang sa ako magpapasting ng 5 araw. Pumunta po ako dito at ako nagpasting. Sa pangatlong araw po, doon po ako nanghihina. Talagang diyan kami nagpupuri, talagang babagsak na ang katawan ko. Parang babagsak na po ako sa upuan. Pero sabi ko, talagang kakayanin ko ang 5 araw na sinabi ko sa mahal na Panginoon na ako mag-aalay sa Kanya ng ayuno. Kayo na po ang bahala sa akin, mahal na Panginoon Jesus. Nung hindi ko na po nakaupo ako dyan, talagang parang malalaglag ako sa upuan. May isang sister, na beloved sister na sabi ko, sis, pupunta muna ako sa fasting area kasi talagang parang hilong-hilo ako. Sabi ko, mamaya po pagkatapos ng pagpuri, pakisabi naman po sa beloved preacher na ilihans naman po ako pagkatapos. Nung natapos po ang pagpupuri dito sa maghapon, pinuntahan po ako ng beloved preacher at ilinihans po ako. Doon po ako nakaramdam ng kaginhawaan. Hanggang sa natapos ko ang 5 araw, nariyan po ang taglay ko ang kalakasan, umuwi ako sa aming bahay na malakas po. Kaya maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay itong anak ko naman na hindi mananampalataya, talagang pinipilit ako na ako daw magpa-check up. Sabi ko, pagbibigyan ko kayo, pero hindi ako iinom ng gamot. Ang ginawa ko, nagpa-check up po ako. Sabi po ng doktor, napakaraming sinabi na nakakatakot po. Pero sa mahal na Panginoon na lang talaga ako nagtiwala. At sabi ko, bahala na po kayo mahal na Panginoon kung kukunin niyo po ako. Kung bibigyan pa po niyo akong buhay. Maglilingkod ako hanggang sa pagbabalik mo. Pinasasalamatan ko yung sa mahal na Panginoon Jesus. Nakagalingan na binigay sa akin. Sabi ng doktor sa akin, i-confine daw ako kasi baka daw ang ihi ko daw may nana na at saka may dugo na, baka pumunta daw sa
sa aking katawan. Sabi niya, tinatakot ako. Sabi ko, hindi ako magpapadoktor. Hindi ako magpapakumpine. Sabi ko sa kanya na medyo nagalit pa po pero hindi ko na pinansin. Pinirma namin yung tapos umuwi kami. Hanggang sa nag-isang linggo po, doon ko naramdaman na nagpapastig pa ako, tumils sa bahay. Pinagaling na po ako ng mahal na Panginoon Jesus. Bumalik na po ang pag-ihi ko. Naging normal na po ang pag-ihi ko na walang gamot. Kaya maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lahat na mga kagalingan ng aming karamdaman, yung mga COVID na yan, naranasan din namin mag-ina doon sa aking binabantayan na bahay kasi caretaker po ako. Pero hindi po ako nagpa-check up, pati yung anak ko. Nagpapasting kami, nagpupuri. Tig-isa kami ng kwarto. Pag kinaumagahan yan, magkukumustahan kami dalawa. Kung ano na nararamdaman namin sa isa't isa. Sabi ng anak ko, walang nakakaalam sa atin kung tayo'y mawala na ng buhay. Sabi niya, hindi bali sa kung mawala man tayo ng buhay, nasa langit na tayo. Katawan na lang natin ang narito na makikita nila. Kaya maraming salamat po, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat na yan na hanggang ngayon narito ako. Nagpapasalamat sa iyo at nakatayo dito sa banal na pulpito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga kabutihan mo na hindi mo kami pinababayaan. Kahit ako nag-iisa na lang. Kasi 15 years naman po ang paglingkod dito sa aking mahal na asawa bago siya kinuha ng mahal na Panginoon. Pinahinga na po siya, pero ako na po ang ng mga anak ko. At sa 3 kong anak na wala pang asawa, nag-aaral pa po sila. Talagang itinaguyod ko sila, nagtatrabaho ako. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na hanggang ngayon, malakas pa ang katawan ko kahit ako may edad na. Pinasasalamatan ko yan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat na yan. At sa lahat ng mga pagpapala, sa pinansyal, physical, higit sa spiritual. Maraming salamat po ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay tangis sa pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin natin ang ating